Nagkasundo ang Estados Unidos at Iran para sa 2 linggong tigil putukan. Kaya naman sasamantalahin ng pamahalaan ng pagkakataong ito para makapagbiyahe ng langis sa Strait of Hormuz ang Philippine flag vessels. Ang detalye sa report ni Clazel Pardilla. Nagkasundo na ang Amerika at Iran na magpatupad ng 2 linggong ceasefire o tigil putukan. Higit 1 buwan yan simula nang sumiklab ang madugong digmaan sa gitnang silangan. Si US President Donald Trump pansamantalang iniurong ang malawakang pambubomba at pag-atake sa Iran, kapalit ang agaran at ligtas na pagbubukas ng Strait of Hormuz na lagusan ng mga barkong nagdadala ng 20% ng langis sa buong mundo. Naisa katuparan yan matapos mamagitan ng punong ministro ng Pakistan para matigil na ang sigalot. Natanggap na ng magkabilang panig ang mga panukalang hakbang na magiging basihan ng negosasyon tungo sa kapayapaan. We will take full advantage of the 2 weeks to increase our supply as much as possible and to continue to make whatever arrangements are possible. Number one, yung ating mga seafarer, libo-libong naiiwan doon sa seafarer na nakaparking lang doon, nag-aantay na makapasok o lumabas. So magagawa na nila yung kanilang trabaho. Pangalawa, we will then hopefully be able yung mga supply na nailakad natin habang nag-aantay tayo ng bumukas, baka pwede na nang padaanin. Sa isang pahayag, sinabi ng Malacanang na magandang senyales ang 2 linggong tigil putukan. Ayon kay Communications Secretary Dave Gomez, posibleng bumuti pa ang supply ng langis sa bansa sakaling magbukas na ang Strait of Hormuz. 78% ng krudo inaangkat ng Pilipinas mula sa Middle East. Sa ngayon, may 50 araw pang supply ng langis ang bansa na maihahalin tulad bago magsimula ang tensyon sa ng silangan. Ang tanong, ano kaya ang magiging epekto nito sa presyo ng langis? Gaya ng mabilis sa pagsirit ang presyo ng petrolyo nung sumiklab ang giyera. Umaas ang palasyo na mararamdaman din agad ang epekto ng tigil putukan sa presyo ng krudo. Tiniyak ng Malacanang ang pagtutok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa supply at presyo ng langis. Nakipagpulong ang presidente sa Uplift Committee at tinalakay ang panukalang pagbawas o pag-alis sa excise tax o ipinapataw na buwis sa produktong petrolyo. Layo nitong maibsan ang matinding epekto ng pagmahal ng presyo ng diesel at gasolina. Pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang meeting kasama ang Private Sector Advisory Council. Una riyan, kinausap na Executive Secretary Ralph Recto ang 9 na grupo ng mga negosyante. Kabilang sa mga tinalakay ang pagbubukas ng container yard sa labas ng Metro Manila para mabawasan ang matinding trapiko sa mga daungan na nagpapataas ang presyo sa mga kargamento. Tinitingnan din ang pagbabago sa oras ng truck ban at panukalang bawasan ang singil ng ilang lokal na pamahalaan sa proseso ng pagninegosyo. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.